sa puso niya. Sana yung katabi niyo may pakiramdam din. Amen? Sino yung katabi mo, alam mo may pakiramdam? So, basahin natin ang talata. Ang sabi ng Bible, when he saw the crowd, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Can I share to you a problem? You know, alam niyo po ba, dito sa talatang ito, sa verse 36, si Lord ay may problema. Sabihin sa akin, may problema si Lord. May problema si Lord. Sabihin ko, malamang mas malaki pa sa problema mo to. Malamang mas malaki pa sa problema mo to. Sino sa inyo gustong tumanggap ng problema sa gabi nito? Amen. Pera, Pastor, nagpunta nga kami para magpalain na dagdagan mo ng problema. Ulitin ko, sino gustong magka-problema yung galing kay Lord? Amen. Sa Bible, mababasa niyo po sa verse 38, ang sabi ni Lord, when He saw, sabi ng Bible, nang makita niya ang maraming tao. Hindi konti marami. Alam niyo ba, si Kristo nang makita niya, ang sabi ng Bible, He had compassion in them. Ibig sabihin niya, what you see is what you feel. When you don't see, you don't feel. Yung katabi mo, walang pakiramdam yan kasi wala pang nakikita. It all starts from seeing. Alam niyo ba, pag kayo pumikit, wala na kayo mararamdaman. Pero makikiramdam kayo. Amen. Ang mga taong ito, nakita ng Diyos. Sabi ng Bible, when He saw the crowd, He had compassion on them. Nang makita ni Jesus, naawa siya sa maraming tao ito. Bakit nakakaawa? I-explain ng Bible. Alam niyo bakit siya nakakaawa? Sabi ng Bible, because, yun ang dahilan, they were what? They were harassed and helpless. Helpless. Ayun, kaya pala si Lord na habang naawa, na move with compassion. Kasi nakita niya yung maraming tao ay harassed na, helpless pa. Alam niyo ba, ibig sabihin ng hinaharas? Ito po ay nagsisimbolo na mayroong isang malakas na tao na ginagambala ng isang mahinang tao. That is harassment. When you have no way to find because that somebody is so strong, harassment ang tawag po dyan. And the Bible said they are helpless. And then sinabi ng Bible, yung illustration niya, like a sheep without a shepherd. Yung kalagayan na yun ay para daw tupa na walang pastol. Ito po yung pinapakita ng Panginoon na problema. You know, churches don't grow because they don't know the problem outside of the church. Ang mga simbahan natin, ang mga personal life natin, ang alam lang natin problema, I am harassed. I am helpless. Pero po, ang sinasabi po dito, hindi po si Kristo yan. Yung nakikita niya, yung kalagayan ng mga tao sa ating paligid. Gusto ko sa gabi dito, buksan niyo ang inyong mga mata. May nagtanong sa akin, Pastor Riel, bakit tayo nagko-conquest? Kaya tayo nagko-conquest sapagkat maraming mga taong helpless, harass, nakakaawa, kailangan natin tulong. This is not about bringing more numbers in the church. This is not about church growth. This is compassion. We want to bring the gospel to the people because the people need help. Sa Bible, pag sinabing they are like a sheep without a shepherd, alam niyo po ba ang sheep, siya po ang pinakatangang hayop sa mundo nito. Doon tayo kinumpira ang kalagayan
Alam niyo po ba, ang tupa, sa kanyang katangahan, pag siya'y uminom at hindi mo inalis, sasapag na lang yung tiyan, umiinom pa, ang tanga. Amen. Pag ang tupa na sugatan at dumugo ang kanyang bahagi ng katawan, kakaskasin niya ng kakaskasin, lalong dudugo, tanga. Kakaskasin niya may konti, gasgas lang, mamaya konti, sugat na. Kaya ko din, labas na yung bituka, ginagawa mo pa rin, hanggang sa mamatay, tanga. Mabuti ba ang kabayo pag pinakawalan mo, magiging wild horse, mabubuhay. Pakawalan mo ang bupalo, magiging wild bupalo, mabubuhay. Pakawalan mo ang aso, magiging wild dog, mabubuhay. Pakawalan mo ang mga ibon, ang mga aso, pusa, mabubuhay. Pakawalan, wala pa kayo nakitang nakatambay na tupa. Binasa na to. Walang kasama, walang ganun. Hindi pwedeng mabuhay ang tupa pag walang pastol. At ang sabi ng Bible, ganito ang kalagayan ng mga tao. Alam niyo kalagayan nila? Sila ay helpless, sila ay harass, kasi tanga. Ang Diyos naman hindi alam, tanga. Kasi marami kayo, natatawa kayo. Now, sino sa inyo naniniwala na maraming mga tao ngayon, grabe, alam mo naman nakakasira ang drugs sa buhay, nagda-drugs. Amen? Alam mo naman ilan yung buhay pag ng babae, mawawasak ang pamilya ng babae. Amen? Amen. Alam naman masisira ang kanyang pag-aaral pag hindi siya nag-aaral at puro Dota. So full Alam naman na hindi siya papasa pag puro siya nakwatsa ng nakwatsa. Naglalakwatsa pa rin. So ito mga kapatid, marami bang mga helpless at harass kasi tama. Matabang lupa. Amen po ba? Matabang lupa, Jake. Ang sabi ng Matabang Panginoon, lupa. nakakaawa itong mga taga nito. Kinakawawa. They're like a sheep without a shepherd. Ay kaya ako tayo nagko-conquest, kawawa yung mga tao. Imagine nyo, ang ganda ng kotse ng tanga. Ang laki ng sweldo. Ang ganda ng lalaki. Ang ganda. Meron naman. Walang Diyos eh. Amen. Ito mga kapatid. Amen. Ang tanga. They're like a sheep without a shepherd. Alam nyo, nakakaawa eh. Nakakita na ba kayo ng tanga na hindi kayo naawa? Ha? Imagine mo, 15 years old na buntis. Di ba nakakaawa? Ang bata, nasira o hindi natapos sa pag-aaral. Kasi. Because that woman is helpless. She was harassed. Like a sheep. Alam nyo, pag harass tayo, helpless tayo, madalas pinagsasamantalahan tayo. Imagine mo, sinisira mo na buhay mo, nagbabayad ka pa. Amen? Amen. Amen? Amen. Bumibili ka ng hangover. Hindi gusto bumili ng hangover. Pero sa umpisa, lasing ko na. Imagine mo mga tao, bumibili sila ng pampasakit ng ulo at mabenta yan, pare. Say amen? Imagine mo, pag nag-smoke ka, makaka-cancer yan. Binibili mo cancer, mabenta yan. Bakit? Tanga nga ako eh. Sino naman alam maraming tanga sa mundo mo? Amen. Sabi naman sa sabi ko, hindi ako yun. Hindi ako yun. Eh, pag may Jesus ka na, hindi ka na tanga, amen? Amen. Pero ba dito nagdadrugs? Pag Kristiyano ka na, nagdadrugs ka
pa, dobleng katangahan niya. Kristiyano ka lang, nagsusugal ka pa, malala ka pa sa tanga. Amen? Kaso kami ng mga Kristiyano, patingnan niyo, ang tanga yan. Mga kapatid, kaya tayo nagko-conquest sapagkat meron tayong nararamdaman. Nahabag tayo sa ating kapaligiran. Napakaraming mga tao biktima ng drugs. Napakaraming mga kabataan na sisira ng masasamang bisyo. Napakaraming pamilyang nawawasak. Meron ba kayong nakikita? Meron ba kayong nararamdaman? Sapagkat ang simbahan natin po ngayon ay nagmistulang bulag na simbahan, wala nang nakikita, wala pang nararamdaman. I think conquest will always start from opening our eyes to see the condition of our cities. I think conquest should start from what we see until we feel. Amen. Sino sa inyo ginaganahan ngayon? Lord, gusto mo mag-conquest. Hindi ko matiis yung nakikita. Yes! Lord, gusto mo mag-conquest. Ayoko ng ganitong eskwela ko. Lord, ang pangit, grabe ko, ang gwapo pa naman ng tanga. Amen? Grabe ko, nagpatapos ng ilong, nagpaputi, nagpa-sexy, lahat pinaayos, puso na lang ang warat. Amen? Ang daming mga tao ang labas, intact, ang loob, shattered. Why? Because, tanga. They are like sheep without a shepherd. Ito po yung kalagayan ng ating mga bayan. Luzon, Visayas, and Mindanao. Marami pong helpless, marami pong mga taong harass. They are like sheep without a shepherd. Sa gabi po ito, sana magtagumpay ako sa pag-impart sa inyo ng problema. Hindi tayo nagko-conquest kasi tayo ngayon ay conquest year. Nagko-conquest tayo mga kapatid kasi unti-unti na natin nararamdaman yung nararamdaman ng Diyos sa ating bayan. Yes! Nahahabang ang Diyos sa mga taong nahihirapan at kinihihirapan ang kasalanan. At ito'y ating nararamdaman sapagkat ini-impart ng Diyos ang burden sa mga puso natin. Sino rin yung wala ka pa rin ngayong pakiramdam? Pag nakakita kayo ng alam niyo, iba nakakalungkot. Yung mga pastor nila excited magko-conquest, siya tulala. Dahil sa simbahan, mga tumangers. Alam niyo tumangers? Mga nakatumanga, tumangera, tumangero. Wala ko sa dictionary niya. Sa Cavite lang yan. Napakaraming mga Kristiyano ngayon, tumutunga nga lang sa simbahan, wala silang nakikita, wala silang nararamdaman, hindi nila nakikita ang kondisyon ng kanilang pamilya, ng kanilang paaralan, ng kanilang mga opisina, ng kanilang komunidad. Sila'y nagmistulang bulag at kailanman ang bulag ay hindi makakapag-akay ng kapwa bulag. Amen! We have to open our eyes to see the condition of our nation. Alam niyo po, nakaka-bless ngayon. Sapagkat nakita ko po, mayroon ng unti-unting pagbabago sa bansa natin. Grabe, yung kapatid ng presidente, hinuli, tinikitan. Amen? Alam niyo yung sabihin nito? Justice is beginning to be back in the Philippines. Amen! You know why? Because the church is doing it right. Nakakakita tayo ng pagbabago sapagkat maraming simbahan ngayon ay nagbabago na. Amen! Dati mga walang pake. Walang nararamdaman, walang nakikita. Hindi nakikita yung kalagayan. Ngayon, nararamdaman na. Nakakakita po ng mga simbahan ngayon. Walang pera pero patuloy na gumagalaw. Kulang sa leaders pero lumulusog. Amen! Kakaunti ang membro pero nakikibahagi. Why? Nagising na, nakita na, naramdaman na, Amen! lumalabas na. Amen? Amen!
Ito yung matagal na hinihintay ng Diyos sa mga simbahan na makita din natin ang nakikita niya. Maramdaman din natin ang kanyang nararamdaman at maunawaan natin ang tunay na kalagayan ng Diyos. Kung susundin niyo po mga talata sa verse 37, handa ba kayo dito? Sinabi niya dito, then he said to his DSWD. Amen? Nabasa niyo ba? At sinabi niya sa presidente ng bansa. Sinabi ba gano'n? Sinabi niya sa United Nations Relief Operation. Hindi ba alam niyo kanino sinabi? Kanino? Ayos yung kamay ng mga disciple. Tabaan nyo. Sabihin mo sa katabi mo, sana sa'yo binubulong to. Ang walang passion, ang walang burden sa mga tao na hihirapan, yan yung mga Kristiyano na hindi siguro disipulo. Kung wala kayong nararamdaman, hindi kayo nabulungan. Amen. Pag nakakita kayo ng churchmate ninyo na parang baliw na nagko-conquest, pasensya na kayo, nabulungan yan. Sinabi sa kanya, sapagkat siya ang disciple na sinabihan ng Diyos. Kaya yan ang gagawa sa gawain ng Panginoon. Hallelujah! Doon sa mga hindi gagalaw, unawain niyo naman sila. Hindi sila kasama. Amen. Kristiyano ka? Oo. Doon naging kasi sa salita lang, hindi sa gawa. Sa galaw nila sa lunga, tandaan nyo, hindi ito sinyer ni Lord sa mga unbeliever. Lalong hindi niya sinyer ito sa mga Pariseo. Walang mangyayari. Magpe-pray lang ng mga yan. Hindi ito sinyer kila John the Baptist. Sinyer niya lang ito sa kanyang disciple. Sana ikaw na yun. Mga pastor, hindi niyo magagawa ang conquest sapagkat ang conquest is for disciples use only. Amen. Amen. Pang-disciple lang ito. Hindi ito pang-pariseo. Kaya, pastor, huwag niyong pilitin gumalaw ang mga pariseo. Hindi gagalaw yung mga yan. Yung mga religious people sa loob ng church, kahit anong pilit nyo, hindi gagalaw yan. Bakit? Ang intensyon lang ng mga yan, pasayahin si Lord. Kakanta yan, sasayaw yan, pero hindi magkaroon ng burden sa mga taong hindi pa nakakakilala, hindi pa wala silang puso sapagkat ang gusto lang nila, umawit tayo kay Lord. Mga magulang at mga kapatid, panahon na makita natin na ang Diyos, ang kalagayan nito, alam niya ang tugon. Alam niya kung sino ang sasabihan niya. Alam ng Panginoon kung sino ang tutulong sa Kanya. Sino ang tutulong sa Kanya? Sino? Sabi mo sa katabi mo, ano sino? Anong disciple? Sabihin mo ako. Sino tinuturo mo? Sino gagawa nito? Yan ang sagot. Anong disciple? Bakit hindi ka ba? Sino disciple? Taas yung kamay. So, sino gagawa niya? Yan. Nakuha niya na, nakukuha niya na. Huwag kayo magturo. Sabi mo sa kanya, huwag ka magturo. Ikaw yun. Taas yung kamay ng disciple. Yan, yung lahat na tumaas, nabulungan yan. Balabas. And he said to his disciple, grabe, kinausap niya yung disciple. Pinigay niya yung verse. Parang ganito. Kay na lang. Kinausap niya. Grabe. They were harassed. They were helpless. They're like a sheep without a shepherd. Nakita niyo yun. Ganun niya. Nakita niyo yung picture. Sinabi niya sa kanyang mga disciple. But this disciple, they want to follow Jesus. They want to feel what Jesus na naroon sa puso niya. They want to do what Jesus wanted to do. Alam niyo po, pag hindi kayo disciple ng Lord, hindi kayo gagana sa conquest. Maniwala kayo. Kaya mga pastor, nawain niyo ibang mga member niyo. Hindi lahat yan sasama sa conquest. Ang sasama lang sa conquest, yung mga disciple ng Panginoon. Amen.
Yung iba sa inyo, sineshare ng mga pastor niyo yung conquest para kayong tulala. Walang kaboyo. Sino sa inyo excited sa conquest? Amen. Nung sinare ko yung conquest noong 2008, naglago po simbahan namin from 800 naging 3,000. Noong 2008, nung nag-conquest po kami. From 2008 hanggang 2010, we tried to preserve everything na ginawa po namin. Pagdating po ng 2010, naging 6,000 po kami. Nung nag-6,000 po kami ng 2010, nilaunch namin ulit yung Conquest 2010. Pag-launch po namin, sinama ko yung mga pastors at churches. In 10 weeks, from 6,000, naging 10,000 na po kami sa loob. Amen. Grabe. Hindi pa po kami nag-o-open ng cells. Pinupuno pa lang namin yung mga cell group namin, 1,300 cells. Dami, no? From 6,000 to 10,000. Nag-pre-encounter kami. Natapos po namin ng 1,500 to 1,600. This week, almost 2,000 na po ang graduate ng pre-encounter. Wow. The people feel what Jesus has felt. Nadadama nila, nakita nila. Kaya ang sumama sa amin yung mga disciples ng Panginoon. Sino ito yung G12 ni Pastor Casio Mamay? Naiya ka naman. Kung G12 ka, ikaw yung unang-unang ganado sa conquest na ito. Amen. Amen? May sabi sa akin ng Pastor, yung G12 ko yung dalawa, parang hindi ganado. Parang ayaw sumama. Sabi ko, susunod yan, ipag-pray mo na po ni Lord. Amen. Tama nga naman. Ipag-pray yung 12 ko na po ni Lord. Alam niyo kung bakit? Gusto lang nila title, gusto lang nila position. G12 ako, may title ako, may position ako. No. 12, being part of the 12 is not a position. It's not a title. It's a compassionate group that will touch the people. Amen. Hallelujah. Amen? Ba't nasa 12 ko, tapos ayaw mo sumama? Ba'y nakakahiya yan? Hindi tayo naging, hindi. Ano yun? Yung 12 ni Christ, ano gagawin? Naawa ko, sabi ng dalawa, Lord, marami akong labahin eh. Asan yung mga nanay? Mga nanay, ha? Hindi ba yung mga nanay? Magko-conquest ako sa pwede, bakit? Marami akong labahin. Yung isa sabi na nanay, marami akong nilinisin sa bahay. Yung isa, may anak ako. Yung isa naman, alam niyo po, maniwala kayo sa akin, laban niyo lahat. Bukas, meron na naman labahan. Kailan kayo matatapos maglaba? Sabihin niyo. Matatapos ba yung labahan na yan? Hindi. Maglilinis ka ba ng bahay? Pagkalinis mo, kung dumidin yan, okay lang matatapos sa kakalinis. Amen? Eh, Pastor, may anak ako. Kagad buhay yan, anak mo yan. So, hindi Amen. ka makakapag-set kay Lord. Amen. Kasi buhay pa yung anak mo. Eh, paano kung kunin yun ni Lord? Ito ka mag-serve. Ano? Paano kung sunugin yung bahay mo para wala ka nalinisin? Amen. Sunugin pa dito damit mo yan sa tawanan. Wala ka nang lalabahan. Wala ka nang nalinisin. Sabi mo, Lord, magkukumit na po ako. Yan. Yung mga tao, pag nasa ospital na nakahiga, comatose, hindi na makahinga. Saka sasabihin pag nakahiga, Lord, I want to serve you. Sabi ka, comatose ka na, saka ka mag-serve. Nung malakas pa kayo, kung kayo mag-serve. Amen. Amen? Lalo na yung mga lola dyan, ha? Nakakalit. Andito ba kayo? Yung mga bata, pagtanda ko, di matanda na ako. Eh, deception ng demonyo yan eh. Mag-serve kayo habang sariwa pa ang katawan nyo, amen? Kung bakit kalahating katawan tulad ng kukumi? Patay na yung kalahating katawan. Di ba? Tinignan sa mga Bible school, ako may nag-aaral, yung mga kimaw na yung kamay, nakagano na. Magsa-seminary na. Yung mga buo, parang pang devil's use only. Yung mga reject na. Yan pang Lord na.
Comatose na yan. Naka-Lord na yan. Galing. Diba? Diba? Yung isa naman, saka lang nag-commit kung nakakulong na sa kunting lupa. Lord, I love you. Diba? Kung hindi may sakit, yung isa naman nakakulong. Doon, tumawag na kay Lord. Ihintay